So saan ba natin ina-apply yung mga NDT? So marami halos lahat ng industry makikita natin yung non-destructive testing. So kung yung sa listahan natin ito lang yung mga piling-piling nilagay natin para mas mostly kasi ito yung madalas na encounter natin sa ngayon dito sa atin. So ito yon yung mga gears, turbines, and other moving parts. Madalas na-encounter natin to sa mga automobile parts, sa mga aircraft mechanics, mga parts mga components, sa mga turbines. So lahat ng mga components na gumagalaw or mga rotating components, ina-apply natin yung NDT. Lahat yan kasama yan. Sa mga bridges din po, yan. Yung mga main structure ng bridge natin, so during erection ng bridge at saka yung iba dyan, annually, may iba naman every 3 years, every 5 years, meron silang monitoring or ongoing preventive maintenance na ginagawa dyan para makita nila kung merong pagbabago doon sa quality ng structures nila para maiwasan yung malaking damage. And sa mga pipelines po, normally sa mga pipelines natin, sa mga oil and gas, mga LPG pipelines, sa mga storage facility. So, kasama rin po ang NDT natin dyan. So, may kanya-kanyang application ng NDT dyan. Kasi iniiwasan natin dito na magkaroon ng mga leakage. So, kailangan bago i-turn over ng mga contractor doon sa mga end user, doon sa mga owners, merong mga quality control na ginagawa ang mga third party personnel dyan, including na yung non-destructive testing. Sa mga power plants din po, yun, ang mga karamihan po dito sa atin dahil ang napakalago na po ng industry ng power plants natin ngayon dito. So meron na tayong marami, kahit mga geothermal power plants po, mga hydropower plants, ang dami na ngayon. So lahat yun, meron tayong ongoing na mga NDT requirements. So marami po diyan kasi yung mga pipings nila, yung mga lalo ng mga steam lines, yung mga rotating components sila, turbina, structural components din. Meron laging naka-partner na non-destructive testing. Sa mga structural components din, buildings. So ito yung madalas naging project ng karamihan dito mga NDT providers sa Metro Manila. Napakahalaga rin lalo na yung mga primary components ng structures, mga secondary. So lahat diyan iba't ibang NDT ang ina-apply ng mga NDT third party diyan. Then sa mga railroads din po naman, ang mga railroads natin ay made of ano yan, high carbon steel yan. So napakatigas po niyan. So merong specific or mga special NDT methods na ina-apply diyan. At iniiwasan nila na magkaroon ng problema diyan kasi pagka yan ang nagkaroon ng cracks at hindi na agarang na solve at maaring hihiwalayan sa kanilang rail tracks. Sa mga shipbuildings din po, na-encounter naman halos lahat ng mga NDT provider dito niyan. So nire-required talaga internationally po and locally ang mga certification ng NDT ng mga shipbuildings. Lalong-lalo na yung mga bagong gawa, talagang nire-required yan. Halos 100% ng mga welding works dyan. Tapos yung pag may mga nag-purchase naman ng mga mga lumang barko na binibili, pagdating dito, ginagawa ang NDT ng validation check nila doon sa mga dating report. Tapos pag may nire-repair sila, pag nire-repair yung mga parts ng mga vessel nila, so merong mga NDT na ina-apply doon. So sa mga pressure vessels natin at saka mga tank storage naman, ito ang isa sa pinaka delikadong
facility na dapat 100% halos ang ginagawa dito ng mga monitoring ng NDT. Kasi ito yung mga critical storage, halimbawa yung mga LPG na nagkaroon ng leakage dito, maaring nagkaroon ng explosion or sanhi ng fire. So pag ito nagkaroon ng malawakang katulad ng mga nangyayari sa Batangas mga last 2 years ago, 3 years, ang tagal bago na-apply yung apoy nun. So buong storage yata no na damage. Okay? So